¿Quién fue la mejor por Asia en el Supramodel del Miss Supranational 2026? ¿Indonesia o Tailandia? Soy Jan Castro y aquí te lo cuento. Así fue la pasada de Indonesia, una de las grandes favoritas para muchos, para mí no tanto, pero sí para muchos. Espectacular el vestido, el vestuario, pero una pasarela muy Miss, en mi opinión. No fue tan top model. Miren el rostro, mucha sonrisa, mucha cosa regular. Mientras que así fue la pasada de Tailandia, que oh my god, para mí ha sido una de las mejores. Miren qué espectacular el movimiento. Esta es una top model realmente. Tailandia para mí devoró. Uy, no. Miren. Uy, no, una verdadera top model Tailandia. ¿Quién fue la mejor para ti? Dicen que en Asia la máxima es Indonesia. Yo no lo creo. Déjame tus comentarios. So inyong napanood mga kapolitika ang naging performance ni Katrina Ligado dito pa rin sa Miss Supranational 2026 dahil officially ay hindi po nasungkit ni Katrina ang top model of the year dito sa ating kontinente sa Asia dahil nanalo po yung pambato ng Turkey dito sa top model of the year na ginanap kagabi dito sa kailang kompetisyon. So dito is ating pag-uusapan na meron pang pag-asa itong si Katrina kahit hindi siya nanalo dito sa Miss Supranational Top Model of the Year at malalaman natin yan dito sa ating video. So 5 Continental Queens ng Supra Model of the Year yung nanalo kagabi. So dito sa Asia ay nakuha po ng taga Turkey na si Nini Lee yung title ng Supra Model. So marami ang mga nagsasabi mga kapolitika na baka maligwak daw itong si Katrina Ligado. Pero atin pa lang napag-alaman na last year kahit nanalo sa sa Supra Model of the Year ay hindi naman siya yung winner. So ibig sabihin lamang nito ay hindi nangangahulugan na siya yung winner dito sa Supra Model of the Year, ay siya na yung winner doon sa finals. At isa pa mga kapolitika ay one lang po ang pipiliin dito sa Asia dahil nga every continent is dapat may representative winner doon sa Supra Model. So napakahirap ng tunggalian lalo pat napakaraming bansa ang galing dito sa Asia na sumali dito sa Supranational. So talagang mahigpit ang labanan. Andyan si Thailand, andyan si Indonesia. So talagang mahigpit at mahirap ang laban ni Katrina Ligado. So narito naman po yung comment ng ating mga netizen dito sa social media matapos yung performance ni Katrina at yung pagkaligwak niya dito sa Supra Model of the Year dahil hindi satisfied ang mga Filipino pageant supporters dito kay Katrina, pero sinasabi na nga natin ay hindi naman ito ang magdidesisyon doon sa kanyang kapalaran sa finals. Although meron siyang Gazini inspired dito sa kanyang suot, pero yung kanyang galaw, yung kanyang pasarela, yung kanyang pagrampa, yung kanyang expression ay sabi ng mga netizen parang nawala daw yung spark ni Katrina Ligado at hindi nagustuhan ng mga netizen yung pasarela ni Katrina at parang awkward daw yung kanyang pagrampa dito sa runway. Nawalan na ako ng gana magpuyat sa'yo. Maganda ka naman. Anong klaseng lakad yon? Tas yung turn mo parang pusti ang tigas, ewan ko. Dapat fierce lang sana bagay sa kanya ang ganong aura. Ang pangit lumakad sa totoo lang po. Sana galingan. Ang bigat tingnan. Parang naglalakad lang. Ang awkward pa ng hair flip. Tulog sa pansita na naman Philippines. Saka hindi naman pang model ginawa niya. Kagalaw ng ulo at kamay. Sana ginamit niya na lang mga signature moves niya. Maganda naman pasarela niya. Gayang-gaya yung kay Gazini. Parang ang gulo. Look at Macau, ang simple lang niya at maganda. So ito ay ilan lamang sa mga comment ng ating netizen dito sa social media matapos ang performance ni Katrina dito sa Supra Model of the Year. Dahil marami nga ang nadismaya talaga dahil sa 1 year na preparation ay bakit parang nawala ang spark
ni Katrina dito sa sa kaniyang activities kagabi. So sabi niya pa naman ay magkakaroon daw ng pasabog yung kanyang maging performance, pero tila ba walang pasabog na nakita ang mga Pinoy pageant fans dito kay Katrina. Well, mga kapolitika, it's time to move on at kinakailangan rin na maging wake up call ito sa kanyang team na sa mga susunod na competition or sa susunod na mga event at activities, dahil ilang araw na nga lang po ang natitira ay ang finals na dito sa supranational at malalaman na po natin ang maging placement ng ating candidate this year. Okay, so kahit ganun pa man po ang nangyari ay patuloy pa rin po natin na suportahan si Katrina Ligado dito sa kanyang laban sa Miss Supranational 2026, either manalo or matalo man. Okay, so okay lang po yun dahil maganda naman ang ating placement last year at maganda rin ang ating maging pambato sa susunod na taon dito sa Miss Supranational 2027. So ano po ang inyong masasabi mga kapolitika? Ano po ang inyong magreaksyon dito sa mga naging komento ng ating mga netizens sa social media na dissatisfied sila sa ipinakita ni Katrina Ligado at in fact ay naligwak nga siya dito sa top 5 model of the year? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. The theme was Top Model. The brief, editorial. These are my best and worst looks for Miss Supranational Top Model Part 1. Bahrain a bit too safe and casual for me. We needed high fashion drama. 5 out of 10. Romania, this is giving dark editorial fantasy. Sheer boned corset top, the gold details, lace eye mask, very high fashion. 8.5. Bonaire, leopard print mermaid gown, the black corset, gold satin sash. The look is not very cohesive. A 6 out of 10. Cambodia, this is bold editorial. Silver crystal sunburst bodysuit with that massive blue gem centerpiece. 8 out of 10. Netherlands, I like the artistic trench leather coat. But for top model, I do feel that the look is a bit static. 6 out of 10. India, that maroon and gold with the heavy embroidery. Bollywood meets high fashion. 8.5. El Salvador, for me, played it just a little bit too safe. 5 out of 10. Ecuador, I loved the edgy glam, black leather mermaid gown, the pink ruffles at the bottom and the choker necklace. Rockstar meets couture. 8 out of 10. Nigeria, now this is top model energy. That dramatic fringe hat gave editorial. This is giving Naomi Campbell meets high fashion. 9 out of 10. Cuba, this was giving pure editorial fantasy. You look like an ancient Greek goddess. 9 out of 10. Ghana, the sculptured black leather look with the structured puff shoulders, the bob and the sunglasses. It's giving high fashion villain. 9 out of 10. Vietnam, that gold sculptured corset, that electric blue chiffon. The color contrast is insane. 9 out of 10. Zambia, the black mini, the huge puff shoulders. This was giving pure editorial. A 9 out of 10. Thailand, this look was fierce. Electric purple two-piece with the massive puff sleeves, crop top and the wide leg pants. High fashion meets cultural heritage. 9 out of 10. Philippines, this was an absolute showstopper. This was pageant and fashion perfection. The blue to silver ombre beaded mini dress with the fringe, that insane jeweled headdress giving ancient goddess meets Vegas showgirl. The beading catches light with every step and the fringe gives so much movement. 9.5. Part 2 coming